choir. Ang ganda ng napakinggan natin ng inaawit at nababasa pa natin. Matindi ang magmahal ang Panginoon. Ang inaawit ng choir ngayon is both heartwarming as well as humbling. And yet sa kabila nito ay isang bagay ang nagiging dahilan kung bakit we go astray. And it's simply described by the word or the words, we forget God. Yan ang problema sa mga anak ng Diyos. They have short memory. We easily forget how God is so good to us. He loved us. And He seeks for us whenever we go astray. Nabasa ba niyo ba yung lyrics? Matinding sermon yung inawit sa umagang ito eh. And may all of us this morning ay gantihan ang Panginoon ng pag-ibig rin. Reciprocal. We love Him. We are merely a responder. Because He first loved us, He is the initiator. And may the Lord find fruit, more fruit, much fruit. Hindi ko alam kung makapag-preach pa ako nito sa impact ng inawit ng choir. The message is so penetrating and inspiring. Mark chapter 12, if you have your Bibles with you, please. I would like us to read the first verses. Ang pag-ibig na ito, unconditional love, ay unang ipinadamahan ng Panginoon sa bayan ng Israel. Datapwat ano ang iginanti ng Israel sa Panginoon. Ang kanyang unconditional love ay ipinaabot sa atin ng Panginoon. Ano ang iginaganti natin sa Panginoon? Ano ang bunga na nakikita, nakapakipakinabang sa atin, na nakalulugod sa ating Ama? Sabi nga ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits upon me? Mark chapter 12 from verse 1 to verse 12. Makibasa na lang nito sa wikang Pilipino, brother, at St. James, brother James, as always. Chapter 12, verse 1 to 12. Marcos, Katipulo 11, 12, versikulo 1 hanggang 12. Ito ang sinasabi. At siya ay nagsimula magsalita sa kanila sa pamamagitan ng mga parabola. Isang di kilalang tao ang nagtanim ng isang ubasan at naglagay ng bakod sa palibot nito at humukay ng isang lugar para sa pisaan ng ubas. At nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala ito sa mga magsasaka at nagpunta sa isang malayong lupain. At sa kapanahunan ay isinugod niya sa mga magsasaka ang isang lingkod upang siya nawa ay makatanggap mula sa mga magsasaka ng bunga ng ubasan. At sila ay hinuli nila at hinampas siya at pinauwi siyang walang dala. At siya ay muling nagsugo sa kanila ng isa pang lingkod. At siya ay hinagisan nila ng mga bato at sinugatan siya sa ulo. At pinauwi siya na hinamak. At siya ay muling nagsugod ng isa pa. At siya ay pinatay nila. At marami pang mga iba na hinampas ang ilan at pinatay ang ilan. Sa makatuwid sa pagkakaroon pa ng iisang lalaking anak na kanyang pinakakaibig
ay isinugo niya rin siyang huli sa kanila na sinasabing igagalang nila ang aking lalaking anak. Datapwat ang mga magsasakang iyon ay nagsabi sa kanilang mga sarili, ito ang nakapagmana, halikayo, patayin natin siya at ang mana'y magiging atin. At siya ay hinuli nila at pinatay siya at itinapon siya sa labas ng ubasan. Ano ba sa makatuwid ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya ay darating at pupuksain ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At hindi ba ninyo nabasa ang kasalatang ito? Ang bato na tinanggihan ng mga nagtatayo ay naging ulo ng panulok. 11. Ito ay ang paggawa ng Panginoon at ito ba ay kamangha-mangha sa ating mga mata? At sila ay nagsikap upang hulihin siya, ngunit kinatatakutan ng mga tao sapagkat nalaman nila na sinalita niya ang parabola laban sa kanila at siya ay iniwan nila at humayo sa kanilang daan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihang Ama, salamat po sa araw mong ito na kung saan ay aming ipinagpapasalamat ang iyong tinapos na gawain sa krus at ang iyong pagkabuhay na maguli mula sa libingan na siyang matunog na inihayag tuwing nang kami ay nagtitipon sa araw ng Panginoon. At salamat sa bawat narito at mga kapatiran na sa kabila ng kanilang mga karamdaman ay hindi naging sanhi upang sila ay mapigilan at manatili sa kanilang banig na hinihigaan. Salamat sa kapatid na Reggie at Brother Rene at ang iba pang mga kapatiran na talagang almost impossible na sila ay makarating dahil sa tindi ng kanilang karamdaman. Datapwat iyong pinalalakas ang kanilang mga pananalig sa inyo. Si Brother John, Sister Emma Solis, at ganoon rin, Panginoon, ang iba pa. Minsan pa, salamat sa mga kapatirang nanggaling sa malalayong lugar mula sa Mindoro, Tres Martires sa Cavite, sa Dasmariñas, at yung mga malalayong lugar, tunay na pinamalas nila sa iyo ang kahangahangang pag-ibig na kung saan sinusunod nila ang katotohanan ng salitang coming to church is not measured by how far you live from it, but how close you are to the Lord. Salamat rin sa mga kapatid ang galing sa Bulacan. At dalangin ko, Panginoon, ang mga narito sa umagang ito na kami ay taimtim na madama at mapakinggan ang tinig ng Espiritu at magdulot ng kabusugan sa bawat isa sa amin. At pag-uwi namin ay pagmunimunihan namin ang mensaheng na ilathala at ang mensaheng aming mapakinggan at awiting sumasariwa sa aming mga puso at mga isipan kung gaano niyo kami kamahal, Panginoon. Salamat sa mga may karawan sa buwang ito at magtatapos na muli pati ang taon at malapit na rin ang camp. Langin ko na patubayan niyo po ang landas ng iglesyang ito na alam namin na ikaw ang dahilan kung bakit ang lahat ay matagumpay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong mga kabutihan sa amin. Salamat na kasama muli namin si Brother Carl sa umagang ito. Salamat sa mga officers, Sunday school teachers, choir members, cluster officers and groups. Inaalala rin namin, Panginoon, Sister Gliceria, na bukod tangi inaantay ang iyong huling panawagan sa landas ng kanyang buhay.
Patalangin ko, Panginoon, na patubayan niyo ang mga kapatirang nasa laot at nasa ibang lugar na naghahanap buhay at ang kanilang mga pamilya. Isinasama na namin, Panginoon, si Camilo. Panginoon, na sana'y lubos na tulungan at pagalingin niyo siya, Panginoon, na makita niya kung gaano kayo kadakilat nalulugod tuwing ang iyong mga anak ay lumalapit sa pananalig at panalangin. Sakluluhan niyo ang aming bayan na kung saan the culture of killing is just too rampant. It's here happening daily. World conditions ay hindi na iba. And it only reminds us how close we are to the coming again of Jesus Christ. Our hearts are aching for your return, Lord, so that you would restore peace and order and prosperity and what the first couple lost in the Garden of Eden. We pray for Israel and even the peace in Jerusalem because it's the navel, it's the center, the nerve center of what are going on around the world. It simply tells us that God's word never ever faileth. Thank you for being our loving God. You have not returned evil for our evil, but you have returned good for our evil, and we are so humble. We need more heart-breaking, Lord, so that we might lean upon your everlasting arms. We bless you in the midst of the church, all because of grace and for Jesus' sake. To him be praise, honor, and glory both now and forever. Amen. Sa umagang ito ay nais kong dalhin ang mensahe hango dito sa talatang ating binasa na ating napakinggan. Dito sa verse 2 ay ipinapahayag ang di lamang saloobin at hangarin ng Panginoon sa kanyang mga biniyayaan, kanyang mga tinulungan at kanyang mga hinirang. Ang sabi dito ay sa verse 2, that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vine. It's too lengthy for a title, so I would just like to concentrate on the fruit. Dito sa verse 2, the fruit of the vineyard. The first and foremost interpretation of this ay ating mapapansin, sinasabi ko na ahead of the message, na dalawang bagay, magkasunod ito, ang ibinibigay na simbolo ng Israel patungkol sa isang chosen nation, hinirang na bayan ng Israel, prince with God. Yan ay una, last Sunday, the fig tree, the figs, yung puno ng igos, is a tree that symbolizes the nation of Israel. The second symbol of Israel na ginamit dito is the vineyard. At ito ay mapapansin natin, kung susuriin natin, it tells us and helps us to remember in Isaiah chapter 5 na specifically binanggit ng Panginoon na ang Israel ay kanyang ubasan. So, continuation ito ng message na kung saan ang Panginoon ay sa mga taong binayayaan niya ay hagad niyang makinabang at maluwalhati o malugod sa mga bunga nito. At kung inyong susuriin ito tulad ng aking ginawa, talagang nabanggit ito sa tatlong setas o synoptic gospels, at ating mapapansin
na ito ay tilay karugtong ng mensahe doon sa Igos, na kung saan ay nung hinangad ng Panginoon sapagkat siya ay nagugutom na makinabang sa bunga nito at makatawid sa gutom na ito, ay nasumpungan niya na ito ay puro dahon at walang bunga. So, hindi siya nalugod at ito ay sinumpa niya at karakaraka na ito ay natuyot. And you can perhaps be refreshed sa pamagitan ng printed sermon na issue ngayon na inihanda ni Brother Marlon. Now, in my analysis of the text, ay bakit ang Panginoon nagsalita sa pamagitan ng parabola na ito ay karakarakang naunawaan ng kanyang mga kaaway at mga tagapakinig, na sila ang tinutukoy. In other words, parang indirect na pananalita, pero o sa ating termino, pahaging ito. Pero alam nila na sila ang tinutukoy dito. So, ating mapapansin na kung bakit ang Panginoon parable is said to be an earthly story with an heavenly meaning. Ito is a figure of speech, a metaphor or a simile, na kung saan ang isang pangkaraniwang bagay, pangyayari o whatever na ito ay alam ng tao ay ginagamit ng Panginoon upang ang spiritual na katotohanan ay kanyang maibahagi sa mga magiging tagapakinig. So, ngayon, ang parabolang ito, why the Lord spoke in parable, at naintindihan rin ng kanyang mga tagapakinig, lalo na ng kanyang makaaway na lalong naghihimutok ang kanilang mga kalooban sapagkat sila ay supposed to be, na sila ay handa na ang Panginoon ma-welcome, malulhati, ay inilalayo pa nila ang mamamayan sa Panginoon. Now, here are two things for us to understand para makita natin ang mensahe tungkol dito sa ubasan. Ang secondary interpretation or tinatawag na application nito ay ang Iglesia ng Panginoon sa John chapter 15, at reducing a third personal application ay ang bawat anak ng Diyos, ang ating mga kaluluwa ay tulad ito sa ubasan na hinahangad ng Panginoon that we should bear fruit, more fruit, and much fruit, na makita nila at malulhati ang Panginoon. Let your light, yung bungang ito na magningning sa atin at makita sa atin upang malulhati siya. So, there are two reasons why the Lord spoke in parable, bagamat this is merely a sequel o continuation ng kanyang mensahe sa fig tree na kanyang sinumpa. First of all, dito ay ang Panginoon, He now went inside the city of Jerusalem. In other words, during this event, ay ang Panginoong Kristo is now lantaran na publicly. This is now the time na kung saan He revealed Himself that He is indeed the Son of David, the Messiah, the King of Israel. Ito ang revelation na ito. And the Galilean Jews, they magnified God. They sang hallelujah, praises to God, because here is the promised and the anointed Messiah of Israel. At ito ay sa pamagitan ng triumphal entry. Di ba? It was a victory welcome, triumphal entry. Kasayahan sa
sa mga naroon sa okasyong ito na siya'y pumasok na. But majority had a different idea of what the kingdom of God is. Akala nila, when Jesus Christ went into Jerusalem to usher His kingdom on earth, it was a literal and a physical kingdom. But it was not so. He ended on the cross. There is a time for that. Sapagkat hindi nagkaroon ng katuparan yon, sapagkat ang reaction ng mga tao sa kanyang revelation ay sa chapter 12 ay ating mapapansin kung the Messiah and the King of Israel is revealed sa chapter 11. Sa chapter 12, the King of Israel, the Messiah, is rejected. Tingnan ninyo please sa chapter 12 ng Matthew, and there is that word in verse 10, and this is the reason why the Lord spoke in parable. Sabi dito, and have you not read this scripture, the stone referring to himself which the builders rejected is become the head of the corner. So the revelation is met or countered with a rejection. If you study the Gospel of Matthew, this truth are found in the entire book of Jesus Christ as the King. Chapter 1 to chapter 11 ng Gospel of Matthew is the revelation of the King. Chapter 12 to the last is the rejection of the King. So you see, man's reaction toward our Lord Jesus Christ is met na ang kapahayagan ng Panginoon na siya ang tagapagligtas, siya ang hari ng mga hari, siya ang tanging pag-asa ng mga makasalanan, na siya lamang at ang kanyang ipinagkaloob na dugo doon sa krus ng Kalbaryo ang lunas ng kasalanan at batayan ng kapatawaran ng lahat ng kasalanan, ay siya ngayon ay tinanggihan. There are actually two reactions or responses sa bawat puso o kaluluwa ng tao. Is either they will receive. Tingnan nyo please sa chapter 12, okay? Sabi dito verse 2, and at the season he went to the husbandman a servant that he might receive. One of two responses or reaction you will manifest na malalabas, mahayag sa mga tagapakinig, sa mga tao na pagkakilala nila sa Panginoon ay either they will receive Him as He is, as He promised, or they will reject Him. At nakalulungkot isipin ng pinakasisintang bayan, ang hinirang na bayan ng Panginoon, na kung saan wala pang bayan tulad ng Israel, na kung saan nalulugot ang Panginoon at sa Kanya'y ibinigay ng Panginoon ang mga covenants, ang promises, ang mga blessings, and what have you, and all of this, ay ito'y kanilang hindi pinahalagahan. At ang nangako ay kanilang itinakwil. So there are three things. This may be about Israel, but we have to adapt the math principle. We must, para tayo ay makita natin ang ating kalagayan sa harap ng Diyos, ay least common denominator. You are in this story, I am in this story, and your reaction
sa Panginoon, whatever His will or whatever the Word says, ay you alone and God ang nakakaalam. And I hope na sa mga kabutihan ng Panginoon at pagpapala ng Panginoon sa atin, ay pahalagahan natin at pasalamatan natin at tayo ay masumpungan ng Panginoon na nakalulugod sa Kanya at namumunga tayo na ito ay dahil sa Espiritu ng Diyos na bukod tanging siya lamang ang makakapag-reproduce nitong fruits na ito sa atin. Otherwise, it's all of the flesh. But we need the fruit of the Spirit. There are three things that I would like to simply share with you this morning tungkol dito sa bakit nagkaganon ang Israel. Bakit siya ay isinatabi naman. Now, believe me, my friends, kahit na ang Israel ay itinabi ng Panginoon, yet Israel remains to be God's clock, God's timetable, na God has never been through with Israel. He loved Israel. And He may be jealous, He may be disrespected, or He may be dishonored, but just the same, God remains true and faithful to Israel as He promised. There are three things. First of all, lahat naman ito. Okay. Nasusundan din niyo every time ay lahat alliterated. First of all, notice with me in verse 1, okay, and verse 2, the first thing that we will discover here is the landlord of the vineyard, or the landowner, the landlord. Alam niyo, kahit sa buhay natin, kung ang puso natin ang vineyard, ay tayong lahat, what? Know ye not that you are not your own? You have been bought with a price. Okay? We are merely tenants of God. Tayo ay mga, ano ba tenants sa Tagalog? Occupants. O leasing, mga naninirahan lang tayo for a time. We are, yung kahapon anniversary raw ng show ni Vice Ganda. Okay, anniversary kahapon, lampasan lang namin. At ang mga terminong binibitawan nila, lalo na ng isang kasamahan niya doon sa showbiz na yon na program, sabi niya, tayo magkakasama forever. Nothing is forever in this life. It's only God who is forever. It is only your soul which is forever. But everything on earth ay passing. We go by the clock, so to speak. So, ating mapapansin, the landlord, kayo ay tenants lamang. Anong tenants, brother? May mga, parang itong kalagayan ni brother at sister Mavic, may lupain sila, sinasaka, at meron sila mga tenants na ito ay naghahasik. At pagdating ng ane, hatian, o magbibigay sa kanila ng parte na kasama. O kasamahan. Okay. Okay, so tenants na lang. Okay. Okay. The landlord, siya ang tunay na may-ari. Sabi ng Panginoon, and He has the right. The earth is the Lord's, and the fullness thereof. All souls are mine. The silver and the gold are mine. The cattle on 1,000 hills are mine. So only God can assert that everything belongs to Him.
And what is ours is only simply borrowed. Kaya nga itong truth na ito, God's ownership and man's stewardship is the trust of the Bible. Pag-aari ng Diyos ang lahat at tayo ay mga katiwala lamang kung ano man meron tayo. Second, after the landlord or the landowner, number 2, from verse 2 at hanggang dito sa verse 9 ay ating mapapansin dito, okay? The laborers, yung salitang husbandmen o kaya farmers. Okay, ito yung mga tenants talaga. Okay, farming. Kaya nga ibinigay na prinsipyo ng Panginoon through the Apostle Paul, sapagkat kayo at ako ay mga magsasaka, manghahasik lamang. Naghahasik tayo ng salita, ng kabutihan, naghahasik tayo ng kasalanan o mga bagay na hindi ito naayon sa Panginoon. Si Apostle Paul had a very clear concept of this, that you and I are both servants, laborers of the Most High God, at tayo ay mga farmers, nagtatanim tayo. Sa mga magulang, ito yung pakatandaan natin, sa mga magulang, ang tanging hinangad nila na maiwanan nila sa kanilang mga anak ay ang karunungan, ang education. Because when you are educated, o nakagraduate ka, may tinapusan ka, okay? Wala mang may pamana ang inyong magulang na pamanaan ka na ng isang bagay na ito ay magdudulot sa iyo ng kapakinabangan, na ito ang magiging means ng hanap buhay mo, ang education. Kaya ang mga guro pinaparangalan, this is a teacher's month. Pastor's Appreciation Month and Teachers Appreciation Month. Di ba, Brother Abet, nung trinity tayo ni Brother Abet, doon ay nakalagay, yung teachers yata, pag may certificate ka, pumunta ka sa DADS, libre ka. Eh, matatapos na eh. Okay, teacher siya, qualified teacher, pero wala siyang may bigay na certification. Kaya nagbayad. At kami lang, buti lang mga senior citizens by discount. Okay, so ang konseptong ito ay inilarawan ni Apostle Paul sa Galatians. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So kung anong tinanim mo, siya mo ring aanihin. At ang nakalulungkot na bagay sa araw ng anihan is this: you reap what you sow. You reap more than what you sow, and you reap later than you sow. These are three laws of sowing and reaping, but it sure will come a day of reaping. Okay? So, the third L, tingnan niyo please, ano kayo yung tatlong L ito? Yung pangatlo na lang, 2 beses inulit yan. The third L is, ikaw ba yung Brother Abed? The Lord of the vineyard. The Lord. So, see, na-establish na, okay? The landowner or the landlord, the laborers, and now the Lord of the vineyard. Pansinin natin dito ang wika ng Panginoon sa verse 1. A certain man planted a vineyard. Ang Diyos raw ay naghasik, nagtanim, nagtatag ng isang ubasan. Compare this with Isaiah chapter 5, specifically Israel is pointed as that vineyard in the Old Testament. In the New Testament, the vineyard is the New Testament church.
ang vineyard, ang ubasan ng Panginoon. Okay, so ating mapapansin dito, when the Lord actually nagtanim siya ng isang ubasan, ay kahanga-hanga ito, sapagkat ang Panginoon tinatapos niya ang lahat. Tayo, minsan may mga gawain tayo, may mga projects, o may assignments, o may responsibilidad tayo na dapat gampanan natin o gawin natin at tapusin natin. The problem with us ay minsan ay nabibitin, hindi natatapos. Why? Maybe scattered brain, o kaya na-divert yung attention ninyo, o maybe tulad ng ilang kabataan ay saka na. You are taking it for granted until dumating na yung araw na yon, you are quote unprepared. Kaya nga sa mga kabataan ay may payo ang isang teen magazine, sabi ng Christian magazine na ito, okay? Mga kabataan at kahit mga adults, okay? Do not oversleep, because when you oversleep, okay, no matter how good your dreams are, they never come true. Di ba? Ang ganda ng panaginip natin. Sayang, sige, itutuloy ko nga. Yung next showing, ako 3 beses ako halos managinip kasi continuation, may interruption kasi. Tinatawag ako ng kalikasan. Sabi ko, ganda naman. Pangalawa, higa ko for another 2 to 3 hours sleep. Ay another dream, ay minsan horror na. Sabi ko, ang layo pa ng Halloween, horror na. At pagkatapos ito na naman. Now, when you grow older, you will experience that na either paiksi na ang tulog o kaya may mga interruptions na. Okay, so dito ay mapapansin natin na it's really a wise advice. Do not oversleep, because your dreams, okay, will never come true. Okay? Bagamat tayo minsan panaginip natin na kakabahalat, masama, ay nababalot na tayo ng takot. Naku, na kasi napanaginipan ko yan. Hindi ko makakalimutan ito si Manay. While everybody, the first time I went to the United States, ay wala akong kakilala, I do not know where I am going, etc. Basta lilipad na, sasakay lang sa aeroplano at kung church, walang itinerary. So it's all by faith, parang si Abraham. Sabi nga ni Pastor Baker, yung missionary na nakalid sa akin sa Panginoon, brother, that's an impossible. You'll never make it. The Philippines and the United States are just too different. Everything is by appointment there. If you have no appointment, you have no business. Sabi ko, ganun ba? So everybody was wishing me well. At sabi na, God bless you and keep you, have a safe flight. Pagdating kay Manay, sabi ni Manay na panaginipan niya raw na nag-crash yung aeroplanong sinasakyan ko. Nako, alam niyo yung unang akyat ko sa aeroplano, kinabahan ako eh. Kaya gusto ko na, hindi pa lumilipad yung aeroplano, gusto ko nang umuwi. Hindi kita makakalimutan, Manay. Tinakot mo ako sa panaginip mo eh. Okay, so sana naman susunod, maganda na. Okay, so dito ay mapapansin natin na nung ito ay hinirang ng Panginoon ng Israel, biniyaan niya ito, lahat na sa kapakanan ng hinirang na bayan ito. Lahat ng bagay tungkol sa mga anak ng Diyos ay kabuuan na ibinibigay na ng Panginoon. God never withholds any good thing from us na makalulahati sa Kanya at makalulugod sa Kanya at makakinabang sa atin, makabubuti sa atin. Sabi dito sa banal na kasulatan, nung hinirang niya ang Israel, tandaan niyo please, Israel was the least among nations. Siya
siya ang pinakamaliit. At ibinukod ng Panginoon mula sa mga Iraqis, mula sa Mesopotamia, present-day Iraqis. Tinawag niya si Abraham to a promised land that he never had been to, he never knew what may happen, etc. But he simply obeyed. But years later, when Israel grew from a family to a nation, ay ating mapapansin na ibinigay na ng Panginoon ang lahat ng mga katotohanan na ang bayang ito ay hindi nagkaroon ang anumang bayan out of the many nations. Sa United Nations ay walang tulad at katulad ang Israel. Israel is unique. He is all alone when it comes to God's promises. And the only way that one can destroy Israel is you destroy God. It's an impossibility. So sabi dito, nung hinirang ng Panginoon ng Israel, ang sabi dito, He set an hedge about it. The word hedge here, sa binasang talata sa atin, ay kanyang nilagyan ng fence o bakod. Nilagyan yan bakod. The concept then ay ang bakod is a wall, is something that separates the inhabitants, the insiders from the outsiders. Then the second purpose of the walls, kaya nga the walls of Jerusalem, nung panahon tinatag itong a Great Wall of China, the longest, and perhaps ito na ang oldest wall na nanatili. And then, ang second purpose kung bakit nilagyan ng Panginoon ng bakod is to protect the insiders from the enemies outside. And third, ay kung saan ay ayaw ng Panginoon ng hinirang na bayan na ito ay sila ay mahawa ng idolatry ng mga palsong Diyos, pagsamba sa Diyos, mga palsong Diyos-Diyosan at sa mga pamamaraan, sa mga makasalanang pamumuhay na naka-i-infecta sa hinirang na bayan ito. This were the Lord's purpose in putting a hedge or a fence or a wall. Come out from among them and be ye separate. Today, bayan mga Baptist ay nababansagang napaka-separatist ninyo. Well, we should even be happy na nakikita nila ang distinction at ang difference natin from others. Because we ought not and we should never compromise God. Then, after the walls, ang sabi dito, He digged a place for the wine fat. Sapagkat itong ang lupain niya ay ubasan, nilagyan niya ng bakod paligid, at doon nagtayo siya ng isang, sabi dito, ng isang lugar na wine fat na kung saan lahat ng inaning ubas nilalagay dito sa lugar na ito, sa kalalagyang ito ng mga ubas, at sa ilalim nito ay naglagay ang Panginoon ng pangsahod, sapagkat yung ubas na inani lalagay dito ay ito ay kanilang, anong tawag doon, crush. Okay, they will crush it through their feet, na ang produkto nito, yung juice nitong ubas would go down, and then sinasala nila ito, and then pinatatagal nila, and it becomes wine na nagagamit nila sa kanilang mga pang-araw-araw na pagkain sa hapagkainan nila, at lalo na sa panahon ng kalamigan. So, pagkatapos nito, handa na, nariyan na lahat. Pagkatapos nito, pinatayuan pa ng Panginoon ng isang tower, na kung saan yung tower na ito
na napaligiran na sila ng bakod, na ang taong na nagbabantay dito ay watchman, na kung saan parang security guard siya, na siyang nagbibigay ng alarma kung merong isang intruder or invader sa loob ng lungsod o kaya doon sa ubasan ng may-ari. So, matinding protection at pag-iingat, preservation, and then ginawa ng Panginoon. It's all there. Nakikinabang at makikinabang sila. It's all there. Finished product na nagbinigay ng Panginoon. Pipitasin na lang nila yung ubas at dadalhin doon. So, ating mapansin, we can only say one thing, that after all has been said and done, that the Lord endorsed to them this finished product, this project, at pagkatapos siya ay aalis at patungong ibang bayan, ay ating mapapansin na ito ay lubos na pagtitiwala ng Panginoon sa bayang ito. So, dito ay mapapansin natin na nang siya'y nakalipad na o kaya umalis na at pumaroon na sa ibang bayan o malayong lugar, ang sabi dito, okay, now, no question, Panginoon ang Diyos. In this reference ay the Father is the Father who is described by the certain man. Yung salitang certain, may napapansin ba kayo sa salitang certain? Sa original, amen lang. Nilagyan ito ng certain, nakatumba, di ba? Italics. In other words, the translators use italics para makatulong ma-specify kung sino ito. So in this case, is speaking of the Father. So after having endorsed, in-endorse niya na, ito na, kayo yun, bantayin nyo na lang, abangan na lang ninyo ang araw ng pag-ani. Okay, makikinabang kayo niyan. Okay, but remember, you may be the tenants or laborers or servants, I'm still the owner. At yan ang nakakalimutan natin. We become so preoccupied that with the things, the possessions, and we think we own it. When in fact, it's merely loaned to us. Ano bang meron kayo na hindi nanggaling sa Diyos? It's not my words, it's what the Apostle Paul said. Because this man, lahat na ng maipagmamalaki ay naroon sa kanya. Siya ay lalaking di kalidad, mataas ang pinag-aralan, siya ay ina-admire at respetado, siya ay may otoridad, subalit nung siya ay katagpuin ng Panginoong Kristo, nakita niya ang real value ng kanyang dating mga ipinagmamalaki. Oh, yun pala ay merely dang sa ating basura o kaya dumi ng kalabaw o baka. So dito ay ating mapapansin, ano bang meron kayo na hindi nagaling sa Diyos? You came into this life, you came into this world without nothing. And you can't bring anything out of this world. Woo! But one thing is sure. You may not be able to bring it with you, but you can send it ahead. Lay not up treasures upon earth, where moth, rust, thieves doth break in, but lay up treasures in heaven, where all this risk and this threats are absent. Heaven is lasting, earth is temporal. So, how long you will live? Only God knows. Much as we would like to live longer, yet it is the Lord that determines life and death. A time to be born and a time to die. You cannot postpone it 1 minute longer than the appointed time. When God is through with you, no one can prolong his life, not even our medical authorities. Much as they would like to help patients,
treat patients. But may limitasyon sila. And some doctors would honestly confess to the loved ones of the dying person, we did all that we could to no avail. So, ang final say on everything is God. Ang parable dito ay isinalaysay ng Panginoon bilang kasagutan sapagkat siya ay kinainggit. Alam nyo, ang inggit napakasama. Kinainggitan siya sapagkat he was amassing disciples. Marami ang sumusunod. Tumatalima sa Panginoon. Sa katapusan ng Mark chapter 11, para mapawalang bisa nila ang lahat patungkol sa Panginoon at sa kanyang gawain, ay ini-inject nila ang magduda ang sambayanan sa Panginoon at kanilang ginamit, ang ginagamit rin ngayon. Wala kayong authority. Ang question nila sa Panginoon, saan ba nanggaling ang authority mo? Tingnan nyo please sa chapter 11, because this is the reason, the purpose for this parable. And forever he is to silence his enemies. Mark chapter 11, sabi dito, and they come again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests and the scribes and the elders, and they say unto him, by what authority doest thou these things? And who gave thee this authority? Why? They were authoritarians. They were authority conscious. Na here is the authority, the final authority, nung naroon sa kalagitnaan nila, kinu-question pa nila. Sino ba nagbigay sa iyo ng authority mo? Saan ba nanggaling ang authority mo? And the Lord is all too wise. Ang simpleng sagot ng Panginoon is retorted back with a question. Tinatanong niyo sa akin, ibabalik ko sa inyo sapagkat ito ang katotohanan ng aking authority at pinanggalingan ng aking authority in the same passage. Yung authority ni John, ito ba ay nanggaling sa langit o sa tao? Nakasagot ba sila? They were silent. You know why? Because they knew that John was a man sent from God. He was authorized by God. Noong Panginoon pumunta sa kanya para magpabautismo, alangan nga siya. Sabi, bautismohan mo ako. Sabi, ako nga dapat bautismohan mo. Ikaw ang kordero, ikaw ang tagapagligtas. Ako ang bautis. Sabi niya, Juan, sundin mo lang aking pinagsasabi sa iyo because I want to identify with the disciples. I want to identify with your authority. Ako ang may sugo sa iyo. So, reluctant man siya, he baptized the Lord Jesus Christ bilang kaisa niya. Now, isang question na nagtatalo sa Bible School at issue ng ibang mga Baptist pastors and churches, si John raw ay hindi Baptist. Ang Panginoon hindi Baptist. Ang church na itinatag ng Panginoon na hindi Baptist. Okay? Wow, sabi ko, that's serious. Okay? Kasi si John the Baptist ay taga-bautismo lang siya. Okay? But the question is, nung hindi pa nagbabautismo si John, baptist ba siya o hindi? Basahin niyo ang Biblia. Mababasa ninyo, he was a Baptist before he ever baptized. Because the Lord Jesus Christ gave him that authority. John the Baptist, and Jesus came to him. Mga Baptist na mismo ang nagpanito. Well, kung ayaw nyo, nasa problema nyo yun. Basta sa akin, ako'y maniniwala sa Biblia. Sila ay nadala ng Reformation Nang sabi nila sa hindi raw ang New Testament, hindi raw Baptist. Oh, dayan, ba't kanyo? If I were in your case, okay, I would look for the church para makasiguro ako.
Okay, so dito ating mapapansin, but is merely a confirmation of the truth that the same authority that John the Baptist and our Lord Jesus Christ spoke of ay nanggaling sa langit, is not of men. Ang pangalang Christian is of men. Ang mga alagad ng Panginoon, tinawag lamang 3 times na Christian. Ang may gamit ng salitang Christians ay bilang panuya, bansag sa kanila ng mga hindi mananampalataya sapagkat sila ay followers ni Christ at ang suffix na IAN sa mga Syrians sa Antioch of Syria ay ang ibig sabihin nito belonging to the family of. So they were called as Christians because they belong to the family of Christ. Only 3 times. Acts chapter 11 verse 26, and then sa 1 Peter chapter 4, and then Acts sa Acts chapter 26. 3 times lang ginamit ang Christian, ang tao ang may gamit nito. But ang Baptist ay more than almost 3 dozens, at it always speaks of heaven. So nanggaling sa langit na salita. Well, mga Baptist ngayon ay sinisira itong pangalang ito eh. So may God help us. Okay, so dito yung ating mapapansin, the laborers. Yung laborers na ito ay una ang Israel. Okay, sa kanila ipinagkatiwala ng Panginoon ang salita ng Diyos, ang kautusan, and everything, at mga pangako ng Panginoon. Pero ano ginawa ng Israel nung siya he came to the scene? He came unto his own, but his own received him not. Aren't you glad that though this was a loss, temporary loss on the part of Israel as a nation, yet it is our gain sa mga Gentiles. Sapagkat kung tinanggap ng Israel ang Panginoon sa unang pagparito niya, wala na ito. You will not be here. I will not be here. You will never enjoy the privilege of salvation, the gift of salvation, because first and foremost, it was intended for Israel. You read the book of Romans, Romans chapter 9, Romans chapter 10, and Romans chapter 11. Everything was dito binuhos ng Panginoon sa Israel. And Israel, because of the blindness, sila ay nabulag, inilayo ng mga material, ng mga pagpapala, and they forgot God, and they forsook God. At dahil sa ginawa nilang ito, ay ibinaling ng Panginoon ang kanyang tingin at pakipagtungo sa mga hintel. Kayo at ako ay naging bahagi ng loss ng Israel at gain sa atin ito. Tingnan nyo please dito. Noong nagsugo ang Panginoon, sabi dito, panahon na ng ani. At nagutos siya. 3 beses nagutos siya ng mga propeta. Sabi niya, yung bunga. The Lord is interesado sa bunga. Sapagkat, ubasan ito, sapagkat ito'y punong kahoy na namumunga na napakinabangan ang bunga. Although nasira ang sangkatauhan, siya pinagbabawal ng bunga, di ba? Sa gitna ng hardin. So ating mapapansin, nung panahon na ng tag-anihan, pinapunta ng Panginoon ang unang katulong niya, alipin. Kunin mo nga yung parte ko. Brother Rene, ilan bang partihan ngayon sa palay? Sa bawat 10 sako, ilan sa tenant, sa magsasaka, ilan sa iyo? Isang sako sa iyo? 9 sa kanya? 9 sa iyo, 1 sa kanya. Wow. Okay. So, di mayaman ka pala, brother. 9:1. So, anyway, may partihan. Dapat makinabang yung may-ari. So, nung pinapunta niya ito, anong ginawa ng mga ito? Walang utang na loob. Ang problema, alam nyo, the moment we forget God,
our relationship with others will be out of order. So nang pinapunta ng Panginoon para kunin ang bungang naaayon sa Panginoon, anong ginawa nila? Sabi dito, bugbog sarado. Binugbog nila. Basta-basta pagkatapos, sige, balik ka sa pinanggalingan mo. Matiisin yung may-ari, matiisin ng Panginoon. Yung pangalawa, sabi dito, sige, punta ka doon. Baka ikaw, baka hindi nagandahan sa iyo. So pinapunta niyong pangalawa. Sabi dito, nung pumunta ito doon sa kanila, ay ganun rin, malupit. Binugbog rin nila. At pagkatapos, pinagbabato pa. Tumatakbo na nga pabalik, pinagbabato pa nila. At hindi. Hanggang yung pangatlo, ganun rin. Nung dumating yung pangatlo, sabi niya, 2 beses na kami. Hindi yata sinusubukan. Yung pangatlo, binugbog nila lahat. At pagkatapos, pinatay pa nila. Matinding kasalanan nila. Sabi ng matiis. Grabe talaga, maluk at matiisin yung may-ari. Sabi nila, alam niyo, ganito mga naging biktima, yung mga propeta. Si Isaiah nang pinapunta ng Panginoon bilang tinig niya sa sariling bayan, alam niyo ang ginawa? Nilagari siya. Ginawa siyang magic. Di ba sa mga sirkos, nilalagari? Iniwala yung katawan niya. Hindi naman siya tigakapis na magtumubo yung pakpak at lumilipas. Sabi nila yung mga tigakapis, doon raw ang aswang. Wala lang nangyari, patay siya. Si Jeremiah, the weeping prophet, inihangit sa dilim at malamig at malalim na hukay na hanggang sa kanyang dibdib. Yung putik na ginawa siya. At lahat ng mga sugo ng Panginoon sa lumang tipan ay kanilang inlapusta at itinakwil. Finally, yung pang-apat. Tira mo yung pang-apat. Sabi, hindi bale, meron naman ako ditong kaisa-isang anak. Tingnan niyo please, chapter 12. Having yet therefore one son. Yung salitang one also means only son. That's our Lord Jesus, the only begotten Son of God. His well-beloved Son. This is my beloved Son in whom I am well pleased. So ngayon, siguro naman, matatakot na sila, igagalang nila ang aking anak because ang aking anak is not simply my emissary, but he is my beloved son. Sabi dito, he sent him also unto them saying, they will reverence my son. But those husbandmen said among themselves, this is the heir. Oh, pagdating niya, eto na ang tagapagmana, eto ang anak. Gusto natin, tayo na ang tagapagmana, iligpit na natin siya. Tayo na ang magiging legal na mga tagapagmana. Sabi dito sa atin sa verse, notice with me please, sa verse 7. This is the heir, come let us kill him, and the inheritance shall be ours. And they took him and killed him and cast him out of the vineyard. Pinatay siya at pagkatapos itinaboy pa siya sa labas ng bakod ng Jerusalem. So doon siya outside, ipinako sa bundok ng Kalbaryo. So it's a clear picture of the Lord Jesus Christ. And hindi nila alam na yun ang gagawin nila, na this is the Son of God, very God of very God. At nung dumating siya, alam ba ninyo that Jesus Christ is the heir of all things. And in the gospel, in the book, the Epistle of Romans chapter 8, if Jesus Christ is the heir bilang well-beloved Son, the only begotten Son, and the Apostle Paul wrote to the believers in Rome and to believers of all time, everywhere, sabi niya, Christ, the heirs, and we are joint heirs with Christ. In the Epistle to the Romans, what a privilege, joint heirs. Tagapagmana tayo.
Hindi tulad ng binatang mayaman. Ano dapat kong gawin upang ako ay magmana sa atin? Wala tayong ginawa. Tagapagmana tayo. Kaya nga lang yung tagapagmana, winawaldas natin ang ating mga mana tulad ng Israel. Di ba, Brother Sunny, may kasabihan, sister, ito yung mga kasabihan mga Chinese, di ba? Kung may background kayo. The first generation earns. The second generation saves. And the third generation spends. They waste it. Malatindi talaga ang rabi ito, lalo yung mga spoiled. Alam nyo, this is what Israel did. They wasted all the blessing, the promises, and everything that God had given them. So, wala magawang Panginoon, ni-reject siya. So, alam ba ninyo? Hindi pa nila alam ba ninyo? Sa constructions ng mga building nung panahon, sabi dito, sa verse 10, and have ye not read this scripture, the stone which the builders rejected is become the head of the corner. Sa kanila, tulad ng construction ngayon, yung mga kantero, pag sila naglalagay ng mga bato, di ba? Pag hindi tumama doon o kaya may excess or whatever, tinitrim, tinatabasan nila. Sa kanila, they don't take that time to waste. Kundi as is, yung natural stone na pinupulot nila ay ito ay inilalagay nila sa sukat. Kung kasi ito, well and good. Kung hindi, itinatabi nila ito. So ang Panginoon Kristo is that stone, that rock. Hindi kumasya doon. So ginawa nila, nireject nila. Hindi nila namamalayan na sa corner ng gusali ay may lugar doon na yung rejected stone would simply fit. And this is sa corner na yon, the Old Testament and the New Testament, the Lord Jesus Christ simply fits and finishes everything. The construction. Kaya nga, He is the chief cornerstone. And may God help us to realize this. Okay? Na tayong mga anak ng Diyos ay we have taken the place of Israel. Kung ang Israel and God's dealing with Israel is corporate as a nation, national election. Ang dealing ng Panginoon sa bawat anak niya sa New Testament is individual. At eka nga, no two individuals are exactly alike or the same. So, may mga distinguishing features or marks tayo that differentiates us from others. So, dito individually, yung expectation ng Panginoon sa isang bayan, expectation niya rin sa bawat isa sa atin na tayo ay bilang finished product niya, ang ating mga buhay ay daluyan ng kanyang pagpapala at siya ay bilang reflector tayo, ang image ng Panginoon ang ating nalalabas sa ating mga buhay. Is it? At tanda natin to, Kristiyano ka o hindi, ang iyong puso ang taniman ng Panginoon at ang bunga lalabas. Kung hindi, the flesh yan. You receive or you reject. Sabi ni Apostle Peter sa 2 Peter chapter 2, itong babala niya, namumunga tayo o hindi tayo namumunga, ay ang Panginoon ay may reaction dyan sa atin. Although, tinitiyak sa atin ng Panginoon na dapat ay tayo ay namumunga. We should add to our faith. Kung nabasa natin sa 1 Timothy, add to your faith temperance and all these virtues and all good works. Sapagkat meron ng binhi na nasa loob natin. Ang problema minsan is we hinder the Holy Spirit in our lives. Tayo mismo na
sinusupil natin siya para hindi makapamunga sa atin. Kaya ang warning sa atin ng Panginoon, if God spared not the angels that sinned, if God spared not the old world, nang sabi niya, this world is going to be flooded and everyone outside of the ark will certainly perish or die. If God spared not Sodom and Gomorrah, and last, if God spared not His very own Son, ikaw pa kaya at ako pa kaya? When you are not obeying the Lord, you are not bearing fruit, more fruit and much fruit. Tayo ay mga decorations lamang. May God help us that today fruits that remains because we are abiding, we remain with Christ, and He will reproduce that sa ating mga buhay. But it's a way of surrender. Sabi ni founder ng Salvation Army, ay ang salita niya, ang tanging katiyakan sa buhay na tayo ay magtatagumpay ay naayon sa ating surrender sa Panginoon. The basis of good success in our lives is measured by our surrender to God, to Him. Since the day that the Lord came into your lives, have you surrendered all the keys? Or is there still a key that is unsurrendered to the Lord? A room in our life that is not yet surrendered to the Lord. Every head bowed and every eyes closed, no one looking around. Gusto ng Panginoon makinabang sa bunga ng ating buhay Kristiyano, spiritual na bunga. And the other fruits, physical or whatever, will follow. And God will see to it that good success will happen. Your success is measured by your surrender to God. What a simple, inspiring food for the soul. Our Father, we close this service today acknowledging that as a church and fruit that na tayo ay anak ng Diyos.
Let your light so shine before men. Focus from looking unto Jesus had been hindered, and that's why I ceased from bearing fruits, more fruits and much fruits. And I am reaping the consequence. I have lost the joy of my salvation. I'm out of fellowship. I'm out of tune and out of touch with my eternal Father, with my loving Savior. I have strayed, O Lord. But thank you at least for the comfort that the choir sung. Your unconditional love made that difference. And as always, to a child of God, there's always an opportunity. A second, a third chances are open to a child of God as it was to Jonah. Before I close in prayer, maybe you are here today na tila'y tayo ay nalalamig. Tayo ay nalalayo sa Panginoon. Di na tayo tulad ng dati na kung saan mainit ang ating pagkaibigan at pag-ibigan natin ng Panginoon, at ang ating spiritual na kalagayan ay mainit. Pero alas, ang bagay na ikinalulungkot ng Panginoon ay we have fallen by the wayside. But thank God, He is in the business of restoring, finding the ship that had gone astray. Before I close in prayer, maybe the Lord is speaking to your heart. Whatever it is, if it is worth doing, it is worth doing well. Do it all for the glory of God. Ihayag mo sa Panginoon, Panginoon, salamat na sa kabila na ako ay isang makasalanan, nakuha mong ibigin at ibinigay mo ang tanging panlinis sa kasalanan, kabayaran sa kasalanan, na isinakripisyo mo ang iyong kaisa-isang anak na doon sa krus ng Kalbaryo ay nagdusa at namatay para sa akin. Ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na bagamat tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. When the Lord comes, He may have ended on the cross. When the Lord comes, He will be your judge. And the Lord, when He was on earth, was the judge of Israel. And that's why Israel hated the Lord, sapagkat yung parabolang ito pala ay laban at para sa kanila. And they didn't like it. Out of envy, they disposed of the Lord, crucify Him. And the Lord turned to Gentiles like you and me. I am glad that He did. And I am grateful to Israel because of her blindness and rejection of Jesus Christ. He turned over to the Gentiles and reached out with His
saving grace. You and I are the fruits of what the Lord had done. And He expects you to bear fruit, more fruit, and much fruit. Before I close in prayer, Pastor, please pray for me. Alam ko na hindi ako gaanong malapit sa Panginoon. Alam ko na nagkukulang ako sa Panginoon. Alam ko na hindi na ganong tulad ng dati na mainit ang aming pag-iibigan at pagsasama ng Panginoon. Pero honest, Panginoon, I am sorry. I love you, Lord. And I thank you that you first loved me. Please pray for me. Before I close in prayer, ano man ang needs ninyo sa umagang ito, Jesus has the answer. Please pray for me. God bless and encourage you. Yes, God bless you. God bless you. May tampuhan kayo ng Panginoon. Meron kang dahilan na kung saan ay hindi na kasing init ang iyong pananampalataya tulad ng dati. It's time to make a comeback. Lord, restore to me the joy of your salvation. Please don't let me go out the same way I came in here today. Please continue what you had begun in my life. And here I am, your servant, willing to obey. Your wish is my command. No turning back, no turning back. Before I close in prayer, our Father, you see each one of us inside out. Hindi namin maililihim, maitatago sa iyong harapan kung gaano kami kalapit o gaano kami kalayo sa inyo. Pero Panginoon, ang aming dalangin na tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tulad ng unang araw na kayo dumating sa aming mga buhay, ay ganun kami kasabik sa pagmamahala natin, Panginoon. At ganun kami kasigla, kasaya, Panginoon. Pero paglipas ng mga taon, minsan, nakakalimutan ka, napapabayaan namin ang mga bagay na dapat ingatan at patawad, Panginoon. Sinasama ko sa panalangin ang mga nagsitaas ng kanilang mga kamay. Ikaw ang nakakaalam at ikaw ang makapupuno ng kasagutan sa kanila. Salamat na matapat kayo sa amin, Panginoon. Patawad sa amin mga hindi naging tapat sa inyo. At muli niyo, Panginoon, biyayaan ng kainitan ng aming mga minsan ng hihina, ng lulupaypay, ng lalamig, ng mga puso't pananampalataya. Pagpalain niyo ang mga nagsipagtapos ng kanilang mga pag-aaral sa aming kalagitnaan. Biyayaan niyo sila, Panginoon, ng marami pang tagumpay sa kanilang buhay ang anihin. At huwag na huwag kayo, Panginoon, kalimutan na ang lahat ay utang namin sa inyo at kailangan ninyo ang matatapat na mga katiwala, Panginoon. We will give you the honor, the praise, and the glory. And we bless you because of who you are. And thank you for your love and all your perfect attributes. Thank you for everyone present here today. And may each one go home with this thoughts. Jesus loved me. Jesus cares for me. And Jesus will be coming back for me. Thank you all for the blessings, Lord. Thank you for being the blesser, the source of everything that we have. We owe you everything. Help us to be faithful in the discharge of whatever gifts you have bestowed upon us. Guide us safely to our respective homes. We are out of words to express how much we appreciate you and adore you, Lord. All because of Jesus and for His sake. And the people of God said, Amen. God bless you. Have a nice day.